Sa bansang New Zealand naman, nasa 500 OFW ang nawalan ng trabaho nang biglang magsara ang kanilang kumpanya. Sa ngayon ay umaasa sa ayuda ang ilan sa kanila. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Yung sabi lang nila, Problemado at aburido ang OFW na si Jeff. Mag-iisang buwan na simula nang mawalan siya ng trabaho. Construction worker siya sa isang kumpanya sa New Zealand. Pero nitong December 20, ang akalay Christmas gift announcement, kabaliktaran pala. Inabisuhan sila ng kumpanyang pinapasukan na LA Group of Companies na wag muna pumasok. nung December 20, yun daw yung simulan talagang effective na wala na kaming trabaho. Bigla na lang silang nag-email sa amin na ganyan, December 20, wag kayong pumasok. Tapos kung pwede, sumali kayo sa Zoom. Yun lang po, sir. Sa mga nakalipas na buwan, tuloy-tuloy naman umano ang pasahod ng kumpanya. Walang senyales ng pagkalugi o magsasara na ito. Kasama man ni Jeff ang misis sa New Zealand, kulang pa rin ang kita nito bilang isang fast food staff para ipangtustos sa kanilang gastusin. Idagdag pa riyan ang sinusuportahang 2 anak sa Pilipinas. Merong konting ipon pero paubos na rin kasi almost malapit na isang buwan walang trabaho. Sa ngayon, malaking bagay umano ang ayudang natatanggap nila sa Filipino community roon. Pagpapasalamat kami, sir. Merong mga food pack na ibinigay kung wala talaga, hindi talaga kasya yung sahod ng asawa ko. Isa lamang si Jeff sa nasa 500 Pilipino na nawalan ng trabaho dahil sa pagkalugi ng kumpanya. Pawang construction workers ang mga apektadong OFW. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, may ibang kumpanya ng kinakausap ang embahada para maipasok agad ang mga Pinoy na nawalan ng trabaho. Sinisigurado lang nila na totoo itong mga job offers para sa mga na-laid off. To check kung talagang legitimate companies to, no? We're doing what we can, tapos kinakausap nila yung immigration para yung mapabilis yung visa application ninyo. Sa huling tala ng DFA, 72 sa 454 na apektadong Pinoy ang nabigyan na ng financial assistance. Bawat isa ay bibigyan ng 600 New Zealand dollars o katumbas ng higit 20,000 pesos. Nakikipag-ugnayan na rin sa nagsarang kumpanya ang Philippine Embassy sa Wellington para sa benepisyo at iba pang hindi nababayarang sahod ng mga OFW. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.